Search Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buwadlaw sa Miyerkules, Agosto 27, tuwig 2025. Ako ninyo tagbalita kada aga, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan, kag mainit nga mga pangulong dinamaan. PhilHealth naka-accredit sa masobra 200 ka mga yakap clinic sa Western Visayas kag Negros Occidental. Mayor sa Treñas ginapaimbestigaran na ang insidente sa vandalismo sa mga pampubliko nga lugar sa syudad sang Iloilo. Alerial Night Market hiwaton sa Agosto 29 tubtob 31. Congressman Albi Benitez nagpanawagan sa Department of Justice nga proteksyonan ang mga whistleblowers sa flood control project. Mga mayor nga kasubaan sa Antique ara sa normal nga level. Ang probinsya sa Antique masunod nga host sang Regional Rescue Olympics sa 2026. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 nagpabutyag sang bugos nga suporta sa bago nga hepe sang PNP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ngayon pangimulahan sa pamunuan sa Police Regional Office 6 sa pagpanguno ni Brigadier General Josefino Ligan ang pagpungko ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatos Jr. bilang ika-32 nga hepe sa Philippine National Police. Kaupo ng bugos ng pwersa sa PRO6 nagpabutyag siyang suporta si General Ligan sa bagong liderato nagitmaan ang mga programa sini sa organisasyon. Ginkinalaman sa Police Regional Office 6 ang nanging kontribusyon ni outgoing PNP Chief General Nicolas Torre para sa kayuhan sa organisasyon sa ilalim sa iya pagdumalahan. Ginapasiguro sa Police Regional Office 6 ang padayon na pagserbisyo sa mga pumuluyo sa bilog ng Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 26 ka mga individual sa probinsya sa Iloilo ginasuspetsahan nga na fish poison matapos magkaon sang isda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Miriam Grace Erenieta. Ginasuspeksyohan na fish poison ang 26 ka individual sa barangay sang Balasan, Iloilo matapos kanikaon sang bansa nga isda o pambarakuda. Ginpahayag ni Dr. Maria Socorro Quimion, Provincial Health Officer sa Iloilo, na sa Agosto 24 may walong ka pasyente nga una nagpadulong sa Jesus Comunares District Hospital sa Balasan na naka-eksperyensya sang allergy matapos kanikaon sang isda nga ginbakal sa merkado publiko. Dugang tayo pa ni Dr. Quimion na naka-eksperyensya man ang iban sa paglingin sang ulo, numbness, kapinuot sang dughan kag ang iban ginhapo. Sa dugang investigasyon sang Balasan Primary Care Facility, magabot sa 26 ka individual ang naka-eksperyensya sang simptomas lakip na ang pamilya sa nagbaligya. Tanan nga pasyente ang gid-manage sa emergency room kag outpatient department pag wala na gin-admit. Dugang pa ni Dr. Quimion nga nag-improve na ang health status sa mga naapektuhan. Sa karon nagabuot na lang sa resulta sa gipas
nagpasa nga fish sample sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Iloilo PHO kag ang Balasan Primary Care Facility agud mahibaluan kung balang isda gid man ang rason sa paglain sa pamatsyag sa mga pasyente. Samtang nagpagwa sa abiso ang Balasan Primary Care Facility na maghalo sa pagpili sa isda kag likawan ang balakuan pag predatory nga isda ilabi na ang nagaistar o kung sa palibot sa coral reefs napakaisa nagatugas ang Ciguatera fish poisoning o kung CFP. Kanan ini sila kinanage either sa outpatient department o sa emergency room kay wala na sa maging na admit. Ang mga pinaka-common na mga sintomas na nabatyagan sa mga pasyente amo ang pagwingin sa ulo, rashes, numbness, pagpinot sa dughan, kag ang iban yung hapo. Nabatian ang kabahan sa pahayag ni Dr. Quinion para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3rd Infantry Division Philippine Army ginkilala ang pagpakita sa pagkabaganihan sa napatay nila nga miyembro sa nagluntad nga enkwentro sa Tapas, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, ginkumpirma sa 3rd ID Philippine Army ang pagtaliwan sa katapos ang militar sa enkwentro nga nagluntad sa barangay Agpalali, Tapas, Capiz. Ginkilala na patay nga soldado kay Sergeant John Ray Coopera na isa sa mga nakaenkwentro sa tropa sa Central Front kag Regional Centro de Gravidad Committee ng Rehiyon Panay. Nagpalabot sa simpatya si Major General Michael Samson, Commander sa 3rd Infantry Division, sa natabo sa lingin pagkita ni Sergeant Coopera ang iyang kaisog kag dedikasyon sa iya katungdanan. Dugang man siningi ila pagkasuportahan ng pamilya sa nagtaliwan ng militar, upod pa sa isa ka napidasan sa enkwentro. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth naka-accredit sa wasobra 2 kagatos kayakap clinic sa Western Visayas kag Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Ereñet. May mas sobra 200 na ka mga clinic sa bugos ng Western Visayas lakip sa Negros Occidental nga nagatanyag sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth yaman nakalisugang para malayo sa sakit o yakap services. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Johnny May Halbuna, Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6, as of June 2025, masobra na sa 200 ka mga accredited yakap clinic sa rehiyon kag sa Negros Occidental. Sa masobra 200 na clinic, may 24 sa Aklan, 30 sa Antique, 23 sa Capiz, 11 sa Guimaras, 65 sa Iloilo, kag 49 sa Negros Occidental, kung sabihin pwede makaparehistro sa accredited yakap clinic. Ang yakap ang ginpalapad nga konsulta program sa PhilHealth. Sa ilalim sang yakap, lakip sa mga serbisyo ang libre ng konsulta, kapareho sa check-up, counseling kag referral, libre nga lab test kag screening para sa breast, lung, liver kag colorectal cancer, kag may libre man nga bulong kung sabihin sa 35 ka covered nga bulong, kag may 20,000 pesos nga maximum coverage ang outpatient drugs sa kada tuig sa ilalim sang PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program. Ginklaro ni Halbuna nga sa karon padayon pa ang ginahiwan na pag-accredit sa mga pharmacy bilang gamot providers. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas ginapaimbestigaran na ang mga insidente sa vandalismo sa pampubliko nga lugar sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Ginapaimbestigaran na ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang report nga vandalismo sa pinaka-pampubliko nga lugar, partikular sa Diversion Road kag Iloilo River Esplanade. Gininyo man sa alkalde ang bulig sa Public Order and Safety Management Office o Conposmo sa pag-usisa sa insidente. Sa karon suno kay Mayor Treñas, ginapintahan na ang mga nasambit ng mga waiting sheds kag areas na report na ginmarkahan. Ginengganyo man silang publiko nga i-report gilayon sa otoridad ang mga maaktuhan na nagahigko sa mga pader o kung mga responsable sa vandalismo. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Calle Real Night Market, Hiwaton sa Agosto 29, Tubtob 31. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, yara sa 15,000 ka mga tao ang ginalauman ni magadugok sa naghilapit na pagbukas ang Calle Real Night Market sa maabot ng Agosto 29
tubtob Agosto 31. Sa tatlo ka adlaw nga night market, madamo sa aktibidad ang masaksihan mulin sa mga performers kag buskers na mag-entertain sa mga magalagaw. Hindi man madula ang manamit ng mga pagkaon na sarang mabakal. Ginpahayag ng Executive Assistant to the City Mayor Jay Tranyas, may 60 na ka mga kiosko magapod sa night market na nagatanyag sa nagkalain-lain ng mga pagkaon. Nakigangot man ang syudad sa kapulisan na pasiguro ang malinaw nga kahiwatan, samtang magapahamtang man sa dugang mga portalets ang syudad na mausar sa mga pumuluyo. Nagapangabay sa kooperasyon ang lokal na pakuluhan sa mga pumuluyo sa pagpabilin sa kalimpyo sa mayor ng mga dalanon sakop sa night market. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congressman Albi Benitez nagapanawagan sa Department of Justice nga proteksyonan ang mga whistleblower sa flood control project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Nagpanawagan si Bacolod City Lone District Representative Albi Benitez sa Department of Justice na proteksyonan ang mga whistleblowers sa nagpadalang investigasyon angon sa mga ginakabig na maanomalya ang flood control project. Lagib sa gintungod ni Benitez ang mga opisyal kag empleyado sa Department of Public Works and Highways pati ng ibang bang nga ihibalo sa ginpahayag korupsyon nga luyag magtindog bilang mga testigo. Dugang pa ni Benitez responsibilidad sa gobyerno nga hatagan sa plataporma kag makaigo nga proteksyon ang mga whistleblower agud nga mapagwa ang kamaturan. Ginpahayag dugang ni Benitez hindi na dapat paghulaton sa Department of Justice ang mga testigo nga magwa kung luyag man nga palabata mga nagwa sa pondo sa pungsod nga para kuntani sa pagsalbar sa mga pumuluyo batok sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa normal nga level ang tanan ng mga mayor nga kasubaan sa probinsya sang Antique ni sa piyak sa pamahog sang Southwest Monsoon o Kunabagat suno sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ila pinakaulihi nga situation report. Naibaluan nga ang mga kasubaan sa Antique ang mga Sibalom River, Solong River, Tipuluan River, Ipayo River, Kagaranan River, Paliwan River, Kairawan River, Dalanas River, Tibiao River, Bakong River, kag Binangbang River. Wala naman sang gipang-evacuate sa probinsya sandig sa pinakauli nga datos sang OPC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Antique masunod nga host sang Regional Rescue Olympics sa mabot nga tuig 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita ni Hope Torichante. Sa probinsya sang Antique hiwato ng 2026 Regional Rescue Olympics sa tapos mapilian sa Office of the Civil Defense Western Visayas na manging host province sa among mga regional event. Suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang ginapaabot nga responsibilidad o oportunidad para sa probinsya nga ipasundayag ang kapasidad sa pagdumala sa disaster risk reduction and management sa rehiyon kag amuman ang ila pagkamaabi-abihon sa mga bisita. Naibaluan niya sa damlaglang giniwat sa Iloilo ang Regional Rescue Olympics sa diin ang Antique. Nagpangaduha sa kabilugan kag may special award sa Best in Static Displays and Rescue Capabilities kag Excellence Award sa Collapse Structure Search and Rescue. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mahimo nga makakinot sang 40% sa ginagamit nga urea ang isa ka mangunguma nga nagausar sang organic nga biofertilizer. Suno kay Ray Hinine, Agriculturist 2 sa Department of Agriculture Western Visayas, sa paggamit sa organic biofertilizer, may ara nga pagbuhin sa kadamuon sang urea nga nagaabot sa 40%. Dugang pa niya, inigakahulugan nga kung ang mangunguma nagagamit sadto sa pulo kasako nga urea, mahimo nga mangin anom na lang ini kung magamit siya sang organic biofertilizer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga social pensioners sa Barbasa Antique nagbatod sang stipend para sa third quarter sang 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagbatol sa ila stipend para sa third quarter ng 2025 ang mga social pensioners sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6.
gikan sa Barbasa Antique. Naglabos sa masobra 5.8 milyones pesos ang gindisburse ang DSWD para sa stipend sa mga indigent senior citizen gikan sa 39 ka barangay. Kada isa nagbatay sa 3,000 pesos o kung 1,000 pesos kada bulan, pinaagi sa Transfer of Funds o TOF scheme. Ang Social Pension Program nagatuloy na maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent ka senior citizen nga maluya na sa kitang mga disabled na wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ilang himata. Para sa Bagong Pilipinas, Mendres Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mag-renovate 2.0 kag Iloilo Provincial Coconut Week celebration buksan subong nga sima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Formal na maginbuksan ang Coconut Expo sa Iloilo Provincial Capital Grounds bilang kabahin sa mga aktibidad sa Ag-Renovate 2.0 kag Iloilo Provincial Coconut Week celebration. Halin Agosto 26 tungtong 29, mahimong matunan sa publiko sa Expo ang value chain sa lubi halin sa pagtanong kag pagproseso sini nga mga food and retail brand. Ang aktibidad nagaserbi man nga pagtilipon sa mga nangunga, MSME kag homegrown enterprise para isilibrar ang ginakabig puno sang kabuhi. Samtang magluwas sa coconut exhibit sa Kapitolyo, madamo pang aktibidad ang ginpreparar sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI Iloilo Chapter Incorporated, kaupod ang Iloilo Provincial Government. Iniginalakipan sa Coconut Planting Ceremony and Corporate Development Council meeting sa Leon, Iloilo. Ag-Renovate 2.0 Forum sa Hotel del Rio kag ang culminating activity sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Ginalauman na pinaagi sa karong nga tuig na selebrasyon, maduso ang innovation, market opportunities, kag sustainable practices para sa mas masanyog nga industriya sa lubi sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Holdings Corporation, Heva Management Development Corporation, Panay Power Corporation, Philippine Foremost Milling Corporation, Avida Land Corporation, AFP Retirement and Separation Benefits System, Santa Lucia Realty and Development Incorporated, SM Mega Holdings, More Electric and Power Corporation, Adauge Commercial Corporation, Robinson's Land Corporation, TTK Realty and Development Corporation, Juan Hamora Jr. Enterprise Incorporated, Travelers International Hotel Group, Avon River Power Holdings Corporation, Dasa Realty Corporation, Santa Lucia Realty and Development Incorporated, Ember Development Corporation, La Filipina, Uygungco Corporation. Sabay naman sa mga individual taxpayers, ginkilala ang mga individual taxpayers na sanday Romeo and Hill Go, Lynn and James Go, Tomas and Sonita Cheng Chua, Vicky Yu Yap, Winston Vincent and Genevieve Yap, Roberto Po, Theodore and Euphemia Wilmet Valderrama, Emilio and Gina Diaz, Teodoro Pison, kag Rosalina Luna Pison, Wu Bing Huay, kag Marcelino Jr., kag Susan Florete. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Coronas ang Miss Reina Hispano-America Filipinas 2025 nakuha sang aklat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Aklanon ang ginkoronahan nga Miss Reina Hispano-Americana Filipinas 2025. Ginrepresent ang probinsya sa Miss Grand Philippine Stage ni Francesca Beatriz Baclalan. Naibaluan nga ang Hispano-Americana crown ang isa sa mga korona sa ginhiwat nga Miss Grand Philippines Coronation Night. Sa isa ka post, gintamyaw ni Governor Jose Enrique Miraflores si Baclalan kag ginpahayag nga ginapabugal ang linay sa bilog nga aklan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Palinalago naging patigayon sa Isla Sang Boracay ang Barrier-Free Tourism Autism Sensitivity and Response Seminar. Tinutuyo sining matagan ang mga tourism frontliners ang gustong ihibalo sa pag-assist sa mga turista nga sa autism spectrum. Nakabaton ng mga partisipante sang klaro kag mas madalong nga pag-angop sa autism spectrum halin sa kung paano malikawan ang mga
posible sensory triggers kag pag-intiende sa lain-lain nga behavior tungkol sa pagtungod kung paano nakaepekto ang mga ini sa kabilugan nga experience ng bisita. Gintudlo sa mga tourism stakeholders kung paano ipabatyag sa mga mayara sa spectrum nga ginabaton sila, ginaintiende kag ginapalangga. Bilang sikat nga destinasyon sa kalibutan, hindi na makatilingala nga libo-libo nga mga turista ang nagapadulong sa Boracay Island. Sunod sa Department of Tourism, ginapasiguro sa proyekto nga ang kada bisita amo man ang ila kahimtangan maka-eksperyensya sang komportable kag hindi malimtan nga pagbiyahe sa Boracay. Ang seminar ginpangunahan sang Department of Tourism Region 6 kaupod ang Malay LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:24 sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan ang detalye sa mga nagpapauna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Miyerkules, Agosto 27, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Thank you, Gid. Sa aton sini nga mga FB live viewers nga nagatutok sa aton sini pagpangalagad, Sir Magdaleno Fajardo, si Sir Sherwin Marco Uya nga nagaupod sa aton sini nga programa. Sa tanan-tanan, salamat gid sa inyo sini nga pagupod kag pagpamati. Kita ay ta karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.